Hello guys! Welcome back again to my channel. Yan, for today's video, bibigyan ko kayo ng choices dun sa mga naghahanap ng 0.75 horsepower na pinakamatipid na window type inverter aircon. So yung data na nakuha ko dito or yung basis na gagamitin ko dito ay galing sa website ng DOE or Department of Energy as of May 2024. So itong data na to, nakuha ko ngayong May 2024. In the future, baka magbago pa to. Or mapalitan itong top 3 na to. Kung mapalitan man, i-update ko na lang tong video na to. Yan. So disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa data na nakuha ko sa DOE, sa website nila na available. Yan guys ha. Hindi ako related sa DOE. So yung info na nakuha ko sa kanila ay available naman sa website nila. So ginamit ko lang yon. Inipon ko lahat ng tinest nila na aircon, tapos sinort ko. Ito yung mga lumitaw na nasa top. So ngayon bibigay ko sa inyo kung ano nga ba yung nasa top na 0.75 horsepower na pinakamatipid na window type inverter guys ha, inverter tong mga to na aircon as of May 2024. Okay, kung meron akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay, paki-follow na din ako sa Facebook page ko, ilagay ko na lang sa description yung link. Yan. So ang gagawin ko ngayon ay same din dun sa mga 1 horsepower, 2 horsepower, 1.5 horsepower na ginawa ko na top 10 or top 5. Top 5 lang yung ginawa ko dun sa split type. Tapos top 10 dun sa window type. Kasi marami nagre-request dun sa mga window type. Kaya yung ginawa kong top 10 para marami silang choices. So but dito top 3 lang. So guys, yung top 3, eto lang kasi yung nakita ko na 0.75 horsepower na window type inverter inverter. Ito lang na tatlo yung nakita ko. So ito lang yung available sa online, kaya ito lang yung sinama ko. Kung meron pa kayong makita dyan or meron kayong alam na 0.75 horsepower na window type aircon, pakilagay na lang yung link sa description para malagay ko din or maipin ko yung mga makikita nyo na iba pang 0.75 horsepower. Sa ngayong May 2024, ito lang yung available na 0.75. So para dun sa mga naghahanap, yan, bibigyan ko kayo ng top 3 na choices. Yan. So gumawa ko ng Excel. Ito yung ginawa ko. So dito natin lalagay yung makukuha natin na info galing sa website ng DOE. So meron ng may laman na to, naka-invisible lang. So mamaya kukulayan ko ng black para lumitaw. Isa-isayin natin. So tatlo lang naman yan. Kaya mabilis lang tong video na to. Tapos kukunin natin yung cooling capacity, yung watts ng mga aircon. Yan, para makita natin yung comparison. Tapos yung monthly energy consumption sa kilowatt hour to. Sa 9 hours na paggamit sa isang araw, tapos sa isang buwan. Okay? Sa isang araw ginamit lang nila or tinest lang nila ng 9 hours. Tapos sa isang buwan yung total. Yan. Tapos sa kilowatt hour, ko-convert natin sa peso. Dito natin lalagay. Okay. Tapos kukunin natin kung magkano yung konsumo niya kung 24 hours na gagamitin. Yan. Tapos bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung mga aircon na to. Pero depende pa rin yan sa seller. Okay, kinuha ko yung mga prices nito or kukunin natin yung mga prices nito sa Lazada. Yan, meron na ako link dyan. Yan. Mamaya papakita natin isa-isa. Okay, ngayon start na tayo. Tsaka pala guys, yung mga mababanggit na brands dito, hindi to mga sponsor. Ito lang talaga yung lumitaw nung sinort ko, yung nakuha ko na mga aircon sa website ng DOE. Okay? Yan. So, kung interesado kayo dun sa mga aircon na to na mababanggit, meron akong link na legit seller kung saan pwedeng ma-order itong mga aircon na to.
Okay? Pero itong mga aircon na mababanggit na mga brands, hindi to mga sponsor. Okay, yan. Yung top 3 natin, ito, yan yung Kulin. Yung Kulin Quad Series to. So, 0.75 lang. Yan. Ito yung model niya. So, ito yung itsura niya. So, kunin na natin yung mga info. Punta tayo dito sa website ng DOE. Yan. So, ito yung website ng DOE. Yan, makikita nyo. Sa web address. Yan. Okay. Tapos, punta tayo dito sa Excel. Kulayan natin to. Meron na ako dito. Nilagay ko na. Para mapabilis tayo. So, yan. So, ngayon kukunin natin yung cooling capacity. Cooling capacity nandito. So, check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. Ito yun. So, yung refrigerant na ginamit ay R32. Yan yung latest ngayon na refrigerant na ginagamit sa mga bagong aircon ngayon. So, ito yung cooling capacity niya. So, ito yung kukunin natin. 2.47. Lagay natin dito. Yan. So, ngayon kunin natin yung watts kung ilan. Yan, para lang may comparison tayo mamaya kapag nakumpleto na natin yung mga info ng tatlo. Kaya ilalagay natin dito sa Excel. So, yun yung power watts. Yan, yung power input. Yan, watts yan. Okay. So, kunin na natin. Lagay natin dito. Ngayon, kunin natin yung monthly energy consumption sa kilowatt hour sa 9 hours na paggamit every day within 1 month. Yan, nandito yan. So, yan, nakalagay dito 9 hours lang. Yan. So, nung tinest nila to, 9 hours din every day. Tapos, sa 30 days. Ito yung nakuha nila sa kilowatt hour yan, guys, ha. So, kunin natin to. Lagay natin dito. So, yan. Ngayon, i-convert natin sa peso para may idea tayo kung magkano. So, yan, ito. Ito yung computation nila. Yung ginamit nila, nung kinompute nila to, yung rate na ginamit nila ay 10 pesos. Yan, nakalagay dito. So, iba-iba yung rate sa lugar natin. Depende yan sa lugar. Okay? Tingnan nyo sa bill nyo kung magkano yung rate. Pero dito nung tines, yung ginamit nila ay 10 pesos. Yan. So, katumbas siya ng, itong kilowatt hour na to, katumbas siya ng 978.75 sa peso. Okay. So, yan. Lagay natin dito. Ngayon, tingnan natin kung magkano nga ba ang konsumo niya. Kung gagamitin natin tong aircon na to sa 24 hours. So, yan. 24 hours, 1 day, 10 pesos. Okay, 10 pesos yung ginamit natin dito kasi nga, ito lang yung gagamitin natin. Same lang din dito para uniform tayo. Yung rate na gagamitin natin, 10 pesos. So, ito yung makukonsumo niya kung 24 hours mo siyang gagamitin. Yan. Kung 10 pesos yung rate, guys, ha. Ito, no? Okay, yan. So, ngayon kunin natin yung price niya kung magkano. Itong price niya, guys, depende pa rin sa seller yan, ha. Baka meron kayong mas mura na makita dito or mas mahal. Depende pa rin. Okay, 19,900. So, lagay natin dito. Yan. Para mamaya kapag nakumpleto na natin tong mga to, makita natin yung comparison kung gaano sila katipid sa isa't isa. Yan. So, yan. Yung cooling capacity nito 2.47. Yung watts niya, 725. Yan. Yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, 97.88. Katumbas siya ng 978.75 sa pesos. Okay? Tapos sa 24 hours na paggamit, ito yung nakonsumo niya, 87 pesos. Yung price niya ay 19,900. Paalala lang, guys, ha, hindi porket ganito yung nakuha ng DOE, ganito din yung makukuha nyo. Kasi depende pa rin yan kasi iba-iba ng room. Iba-iba yung heat load sa kwarto. Tapos iba din yung temperature sa lugar natin. Yan. Basta marami pa kang factor. Kaya possible na sa inyo kapag ginamit ito magbago. Pero at least meron tayong data na nung tinest nila to ay possible or meron siyang potential na bumaba ng ganito. Okay? Yan. Number 2 na tayo. Dito sa dalawa, ganun din yung gagawin natin. Kunin natin yung mga info nila. So yan, para lang meron kayong reference dun sa mga naghahanap ng 1.75 na horsepower. So ngayon, number 2 na tayo. Yan. So yung number 2 natin ay Condura. Ito yung model niya. Yan. Sa mga interesado,
Ilagay ko yung link sa description. Doon lang kayo mag-order kung gusto nyo. Para legit na seller yung makuha nyo. Okay? So, ngayon punta na tayo sa website ng DOE para kunin natin yung info. Same lang din dun sa kulin. So, close muna natin to para di tayo malito. So, yan. So, kulahin muna natin to. Yan. So, check muna natin kung tama yung model. Okay, tama. Yung refrigerant na ginamit dito ay R410A. So, hindi siya R32. Mas latest yung R32 dun sa kanina na kulin. Okay. So, yung cooling capacity niya, ito. Same lang din dun sa kanina kung paano natin kinuha. So, lumilitaw mas mataas yung cooling capacity na itong kulin. Yan. So, yung watts niya, kunin natin, 710. So, ayan, mas mababa naman yung watts niya compared dito sa kulin. Ngayon kunin natin yung monthly energy consumption, 9 hours lang din. 10 days. Sa 10 days, okay. Yung cooling capacity ay yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. Ito. Okay, mas mura siya ng 2 pesos, mga ganun. Ay, kilowatt hour pala to, guys. Sorry. Kilowatt hour to, ha. So ngayon kunin natin sa peso naman. Ito pala yung sa peso. Okay, sorry. Yan. So ayan. Makikita niya mas matipid tong Kondura compared dito sa kulin. Yan, makikita niyo naman dito. Pero depende pa rin yan sa paggamit nyo, guys, ha. Yan. Okay. Based dito sa info ng DOE, yan, makikita nyo na mas matipid yung Kondura. Yan. So ngayon kunin natin yung kung 24 hours mo siyang gagamitin. 24 hours, 1 day, 10 pesos. 10 pesos yung rate, ha. Ito yung gagamitin natin. Okay, yan. Kung 24 hours mo siyang gagamitin, 85.20 centavos yung makukonsumo niya. Pero inverter to, guys, possible na mag-iiba pa. So yung price niya, kukunin natin. Yung price niya ay 24,000. So, nakuha natin yung price niya dito sa Western Appliances. So, mas mahal naman yung Kondura. Yan, dito sa kulin. Yung kulin, 19,900 lang. Kondura, 24,000. Based dito sa Lazada. Yan. So, yan. Nakikita na natin yung comparison nila nung dalawa. Malinaw natin nakikita dahil dito sa ginawa kong Excel. Okay? So ngayon, kunin na natin yung number 1. So yung number 1 na pinakamatipid na 0.75 na window type inverter, guys, sa inverter. Kasi marami pa na 0.75 kaso hindi sila inverter, non-inverter sila. Ito lang yung tatlo na nakita ko na 0.75 na horsepower. Yan. Yung number 1 natin ay Carrier. So yan, guys, yung nakita ko dito, dalawa, eto. Ganito yung model nila. Kaso yung isa dito, hindi ko na makita sa online. Eto, hindi ko na makita. Pero nung sinerch ko sa website ng DOE, yan, same lang sila ng info. So yan, kukunin na lang natin, isa na lang. So papakita ko muna sa inyo na same lang sila ng info. Yan, para transparent tayo dito, okay? So yan, meron na akong link ng dalawa. Nilagay ko na dito. So, ito yung dali lang, ha. Yung comparison natin dito, tignan natin. Kulayin muna natin to. Yan. Yung comparison natin dito, ito kasi yung hindi ko na mahanap. Yung may S sa dulo. Tapos, RJ yung dito. Ito kasi, RH. Okay? Basta yung sa dulo may S. Ito hindi ko na mahanap to sa online. So gagamitin na lang natin ito. Yan. Tama ba? Check ko muna dito sa price niya. Unahin na muna natin to. Kasi baka malito ako. Makuha ko. Yes, guys. Ito yung ito. Yung walang S. Ito pa yung nakikita ko sa online. Okay? So, bali ito na lang yung gagamitin natin, yung walang S.
Yan. Pero dalawa sila, pareho lang sila ng info. Yan, papakita ko na pareho lang sila ng info based dito. Yan. Kung makikita nyo, ito yung may S. Ito yung hindi ko na makita. Tapos yung refrigerant niya R32. Dito sa walang S, R410A yung refrigerant niya. Sorry guys. Nalito lang ako. Tapos dito din, R410A din. Yan. Yung cooling capacity nila, ito, dito sa walang S, para lang di kayo malito, 236. Dito, 236 din. So, pareho lang. Sa monthly energy consumption, ito, 95.18 dun sa may S sa dulo. 95.18 guys, tandaan nyo. 95.18 din. Okay? So, yung gagamitin na lang natin yung walang S dahil nga hindi ko na mahanap. Itong may S, siguro lumang model na yon. So, ito na lang yung gagamitin natin. Delete na lang natin to. Yan. Yan. Okay? Pero kung meron pa kayong makita nun, nasa sa inyo na kung yun yung kukunin nyo. Pero same lang sila ng info dito. Okay? Naka R410A to. Okay? Itong carrier. So, yung cooling capacity niya, ito. Yan. Tapos, yung power rating, yung watts niya, ito, 705. Okay. Makikita nyo, mas mababa yung watts niya. So, ngayon, yung monthly energy consumption sa kilowatt hour, 95.18. Okay, mas mura siya. Kaso, point lang naman, malapit lang yan. Tapos, katumbas siya ng 951.75 sa peso. Okay, sa 24 hours na paggamit, tignan natin kung magkano makokonsumo kung sakalang gagamitin nyo ng 24 hours. Okay, 84.60. Yan. Bigyan natin na 0 dito. Yan. So, yung price niya, para makompleto na natin. Ayan, 26,400. So, lagay natin dito. So, mas mahal itong carrier. Yan. Yung pinaka-top natin. Mas tipid naman siya. Yan. Okay. Yan, makikita nyo na yung comparison ng tatlo. Yan guys. Sorry guys kung top 3 lang to kasi ito lang yung nakita ko talaga na inverter na 0.75. Yan. So pinakamura yung Kulin. 19,900 lang. Yan. So yan, para meron kayong choice dun sa mga naghahanap ng 0.75. Baka magtampo yung mga naghahanap ng 0.75 kasi gumawa ako ng 0.8 horsepower. Sa mga hindi pa nakapanood, meron akong 0.8 horsepower dyan. Top 5. Tapos yung 1 horsepower, top 10 yon para marami kayong choices. Tapos yung 2 horsepower na window type inverter, top 10 din nata yun. Tsaka yung 1.5. Yung tatlo ata na window type sa 1 horsepower, 2 horsepower, tsaka 1.5 horsepower. Top 10 yon. Tapos yung sa split type, top 5 lang yon. Hanapin nyo na lang sa channel ko. Okay? Based lang din yon sa info na nakuha ko sa database ng DOE as of April or May. May panoorin nyo na lang. Okay? So yan, sana nakatulong tong video na to. Paalala lang ulit, itong info na nakuha ko ay based lamang sa available na info na nakuha ko sa website ng DOE. Ayan, available naman yon guys. Okay? Kinuha ko lang yon tapos nilagay ko lahat sa Excel tsaka ko sinort. Okay? Hindi ako related sa DOE. So baka mademanda pa ako ng DOE dyan ha. Yung mga available, ginamit ko lang yung info na available. Yun lang yung ginamit ko para makabigay ko sa inyo yung info na to. Okay? So yan. Sana nakatulong to dun sa mga naghahanap ng 0.75 or hindi makapagdesisyon kung anong aircon yung kukunin nila. So kung tatanungin nyo ako kung alin ditong tatlong to yung maganda, hindi ko kayo masasagot dahil nga hindi ko pa nagamit itong mga aircon na tatlong to. Although itong yung sa akin, Kulin Quad Series, kaso 1 horsepower yon, hindi 0.75. Doon mabibigyan ko kayo ng yung opinion ko, mabibigay ko doon
dahil nga nagamit ko na. Pero itong tatlong to, hindi ko mabibigay kung alin dito yung matibay. Kasi wala pang durability test ng mga aircon na ginawa. So yung dun sa power consumption, meron silang ginawa, meron silang tines. Ito ngayon sa DOE. Kaya ito yung ginawa kong basis. Okay, ang basis ko lang ay yung available na info na galing sa DOE. So yan, sana nakatulong tong video na to. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo man ng like. Yan. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. I-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Kung meron akong nasabing mali dito, pakicorrect na lang ako sa comment section. Kung meron pa kayong gustong idagdag or meron kayong alam na 0.75 horsepower na inverter, guys, inverter aircon, ilagay nyo sa comment yung link or yung model niya para ma-search ko at malagay ko sa description para madagdagan natin yung choices ng mga naghahanap ng 0.75. Okay, yan guys. Nandito na lang tong video na to. Baka mapatagal pa. Yan, sana nakatulong dun sa mga hindi makapagdesisyon kung anong 0.75 horsepower ang kukunin nila na window type. Yan, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa sumusuporta. Maraming salamat din sa mga nanonood ng mga videos ko. Kahit na hindi ganun kaganda yung mga videos ko, ang gusto ko lang kasi dito ay informative na video talaga. Hindi yung kinukuha ko kayo sa graphics. Okay guys, hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Bye!